Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, pansariling panalangin. Ano ang ginagawa ng bata sa larawan? Kailan tayo nananalangin? Bakit tayo nananalangin? Mga bata, alam ba ninyo na ang panalangin ay isang paraan ng pakikipag-usap natin sa Diyos? Kapag tayo ay nananalangin, nagpapasalamat tayo, humihingi ng gabay, at ipinapakita natin ang ating pagmamahal at pananampalataya sa Kanya. Ngayon ay aalamin natin kung bakit mahalaga ang pansariling panalangin. Ano ang pansariling panalangin? Ang pansariling panalangin ay taimtim na pakikipag-usap sa Diyos gamit ang sariling salita o dasal. Kahalagahan ng panalangin. Ang panalangin ay nagpapakita ng pagmamahal sa Diyos. Paraan ng pasasalamat. Paghingi ng gabay at proteksyon. Nagbibigay ng lakas at pag-asa. Nagpapakita ng pagiging madasalin. Kailan tayo nananalangin? Manalangin pagkagising. Manalangin bago kumain. Manalangin bago matulog. Manalangin kapag may problema. Manalangin kapag nais magpasalamat. Paano magdasal ng maayos? Tahimik at taimtim. Nakapikit at nakayuko. Nakatuon ang isip. Magalang at taos puso. Basahin natin ang dasal ni Mia. Si Mia ay isang batang madasalin. Bago siya pumasok sa paaralan ay lagi siyang nagdarasal. Isang araw, kabado siya dahil may pagsusulit sila sa klase. Bago magsimula ang pagsusulit, tahimik siyang nanalangin. Diyos ko po, tulungan niyo po akong maalala ang aking pinag-aralan. Pagkatapos ng pagsusulit ay natuwa si Mia dahil nasagutan niya ng maayos ang mga tanong. Nagpasalamat siya sa Diyos dahil tinulungan siya nito. Mula noon ay lalo niyang pinagbuti ang pagdarasal araw-araw.
Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Ano ang ginagawa ni Mia bago pumasok? Bakit nagdarasal si Mia? Ano ang naramdaman niya pagkatapos ng pagsusulit? Bakit mahalaga ang panalangin? Mag-thumbs up kung ang pahayag ay tama at thumbs down kung hindi. Ang panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. Hindi kailangang magpasalamat sa Diyos. Maaaring manalangin bago matulog. Ang pagdarasal ay nagpapakita ng pagiging madasalin. Maaari tayong magdasal anumang oras. Ano ang dapat gawin? Sagutin ang mga sumusunod na tanong batay sa iyong kaalaman. Ano ang maaari mong ipagpasalamat sa Diyos ngayon? Bakit mahalagang magdasal kahit masaya tayo? Ano ang mararamdaman mo pagkatapos manalangin? Ang pansariling panalangin ay mahalaga dahil ito ay paraan ng pakikipag-usap natin sa Diyos. Sa pamamagitan nito ay naipapakita natin ang pasasalamat, paghingi ng gabay at pagiging madasalin. Gawin natin. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ano ang panalangin? Kailan tayo maaaring manalangin? Ano ang ipinapakita ng pagdarasal? Ano ang dapat gawin habang nagdarasal? Bakit tayo nananalangin? Gawin natin. Iguhit ang buong puso kung ang pahayag ay tama at biyak na puso naman kung hindi. Ikalawang araw, kahalagahan ng pansariling panalangin. Ano ang ginagawa ng mga bata sa larawan? Bakit sila nagdarasal? Nagdarasal din ba kayo? Ano ang nararamdaman ninyo kapag nagdarasal? Mga bata, ang panalangin ay isang mahalagang paraan upang makausap natin ang Diyos. Kapag tayo ay nananalangin, ipinapakita natin ang ating pasasalamat, pagmamahal at pananampalataya sa Kanya. Sa araw na ito ay aalamin natin kung bakit mahalaga ang pansariling panalangin at paano ito nakatutulong sa ating buhay. Ano ang pansariling
panalangin. Ang pansariling panalangin ay taimtim na pakikipag-usap sa Diyos gamit ang sariling salita o dasal. Kahalagahan ng pansariling panalangin. Nagpapakita ng pasasalamat. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sa mga biyaya tulad ng pamilya, pagkain at kalusugan. Humihingi ng gabay at proteksyon. Humihingi tayo ng tulong upang maging ligtas at mabuti. Nagbibigay ng lakas at pag-asa. Kapag tayo ay malungkot o may problema, nakatutulong ang panalangin upang gumaan ang pakiramdam. Nagpapakita ng pagmamahal sa Diyos. Sa pagdarasal ay ipinapakita natin ang ating pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Nagpapakita ng pagiging madasalin. Ang batang palagi nagdarasal ay nagpapakita ng mabuting asal at pananampalataya. Basahin natin ang dasal ni Carlo. Araw-araw, laging nagdadasal ang batang si Carlo. Malapit siya sa kanyang lola na nag-alaga sa kanya. Isang araw, nagkasakit ang kanyang lola. Nalungkot si Carlo, kaya taimtim siyang nanalangin. Diyos ko po, sana po ay gumaling agad si Lola. Ingatan niyo po siya. Pagkaraan ng ilang araw ay gumaling ang kanyang lola. Masayang nagpasalamat si Carlo sa Diyos. Simula noon ay lalo niyang pinahalagahan ang pagdarasal araw-araw. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Ano ang laging ginagawa ni Carlo? Bakit siya nanalangin? Ano ang nangyari sa kanyang lola pagkatapos niyang manalangin? Bakit mahalaga ang panalangin? Mag-thumbs up kung ang pahayag ay tama at thumbs down kung hindi. Dapat maging tahimik habang nagdarasal. Hindi na dapat magdasal kung masaya ka. Ang pagdarasal ay paghingi ng gabay. Kapag nagdarasal tayo, ay nakikipag-usap sa Diyos. Magdasal lamang kung may kailangan. Ang pansariling panalangin ay mahalaga dahil ito ang paraan natin sa pakikipag-usap sa Diyos. Sa pamamagitan nito ay naipapakita natin ang pasasalamat, paghingi ng gabay at pagiging madasalin. Gawin natin.
Piliin ang letra ng tamang sagot. Ang panalangin ay paraan ng kailan tayo maaaring manalangin. Ano ang ipinapakita kapag nagdarasal? Ano ang ginagawa natin sa Diyos sa panalangin? Paano dapat magdasal? Gawin natin. Iguhit ang iyong sarili habang nagdarasal kasama ang iyong pamilya o bago matulog. Kulayan ito ng maayos. Ikatlong araw, pagpapahayag ng sariling panalangin. Tayo ay magdasal. Diyos ko po, maraming salamat po sa araw na ito. Tulungan niyo po akong maging mabait at masipag na bata. Ingatan niyo po ako at ang aking pamilya. Amen. Ano ang iyong naramdaman habang nagdarasal? Mahalaga ba ang pagdarasal? Bakit? Ano ang nais mong ipagdasal para sa iyong sarili? Mga bata, ang panalangin ay mahalagang paraan upang makausap natin ang Diyos. Maaari tayong humingi ng gabay, proteksyon at lakas para sa ating sarili at pamilya. Sa araw na ito ay matututuhan nating gumawa at magpahayag ng sariling panalangin bilang tanda ng ating pagiging madasalin. Ano ang pansariling panalangin? Ang pansariling panalangin ay taimtim na pakikipag-usap sa Diyos gamit ang sariling salita. Bakit mahalaga ang pansariling panalangin? Nakikipag-usap tayo sa Diyos. Naipapahayag natin ang ating damdamin at iniisip. Humihingi tayo ng gabay. Humihingi tayo ng tulong upang maging mabuti at ligtas. Nagpapasalamat tayo. Nagpapasalamat tayo sa mga biyayang natatanggap. Nagpapakita tayo ng pananampalataya. Ipinakikita natin ang ating pagmamahal at pagtitiwala sa Diyos. Nakatutulong ito sa ating sarili. Nagbibigay ito ng lakas, kapanatagan at mabuting kalooban. Basahin natin. Ang panalangin ni Bea. Sumali sa paligsahan ng pag-awit sa kanilang lugar si Bea. Bago siya magsimula ng kanyang pagkanta, tahimik siyang nanalangin. Diyos ko po, bigyan niyo po ako ng lakas ng loob upang magawa ko ng maayos ang aking pagtatanghal.
Naging maayos ang kanyang pag-awit at siya ang tinanghal na panalo. Pagkatapos ng patimpalak ay nagpasalamat si Bea sa Diyos dahil tinulungan siya nito. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Bakit kinakabahan si Bea? Ano ang ginawa niya bago ang pagtatanghal? Ano ang kanyang ipinanalangin? Bakit mahalaga ang panalangin kay Bea? Mag-thumbs up kung ang kilos ay tama at thumbs down kung hindi. Ang panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. Maaari tayong gumawa ng sariling panalangin. Hindi mahalaga ang pagiging magalang habang nagdarasal. Maaaring humingi ng gabay sa Diyos. Ang pagdarasal ay nagpapakita ng pagiging madasalin. Ang pansariling panalangin ay paraan ng pakikipag-usap sa Diyos. Sa pamamagitan nito ay naipapahayag natin ang ating pasasalamat, kahilingan at paghingi ng gabay. Ipinakikita rin nito ang ating pagiging madasalin at pananampalataya sa Diyos. Gawin natin. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ano ang panalangin? Ano ang maaari nating gawin sa panalangin? Sino ang kinakausap natin sa panalangin? Ano ang ipinapakita ng pagdarasal? Paano dapat manalangin? Gawin natin. Bumuo ng sariling panalangin. Ika-4 na araw. Pagiging madasalin sa pamamagitan ng sariling panalangin. Isipin at sagutin. Sagutin ang mga sumusunod na tanong batay sa iyong kaalaman. Paano mo maipapakita ang pagiging madasalin sa bahay? Bakit mahalagang mahalin ang Diyos? Ano ang nararamdaman mo kapag nagdarasal? Paano makatutulong ang panalangin sa iyong sarili? Ano ang maaari mong gawin upang maging mabuting bata araw-araw? Mga bata, ang panalangin ay mahalagang paraan upang maipakita natin ang ating pagmamahal sa Diyos. Kapag tayo ay taimtim na nananalangin, ipinapakita natin ang pagiging madasalin at ang ating
pananampalataya. Sa araling ito, matututuhan nating gumawa ng sariling panalangin at maipakita ang pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan nito. Ano ang pansariling panalangin? Ang pansariling panalangin ay taimtim na pakikipag-usap sa Diyos gamit ang sariling salita o damdamin. Paano na ipakikita ang pagiging madasalin? Palaging nagdarasal. Nagdarasal bago kumain, matulog, at pumasok sa paaralan. Nagpapasalamat sa Diyos. Nagpapasalamat sa biyaya at kabutihang natatanggap. Humihingi ng gabay. Humihingi ng tulong upang maging mabuting bata. Nagpapakita ng pagmamahal sa Diyos. Nagdarasal ng taimtim at may paggalang. Gumagawa ng mabuti. Isinasabuhay ang kabutihan at pagmamahal sa kapwa. Bakit mahalaga ang panalangin? Una, nakikipag-usap tayo sa Diyos. Pangalawa, nagbibigay ito ng lakas at pag-asa. Pangatlo, nakatutulong ito upang maging mabuting tao. Pang-apat, na ipapakita natin ang ating pagmamahal at pananampalataya sa Diyos. Tayo ay magdasal. Diyos ko po, maraming salamat po sa aking pamilya at mga biyaya. Tulungan niyo po akong maging mabait at masunuring bata. Ingatan niyo po ako at ang aking pamilya. Amen. Ang pansariling panalangin ay paraan ng pakikipag-usap sa Diyos. Sa pamamagitan nito ay naipapakita natin ang pagiging madasalin, pasasalamat at pagmamahal sa Diyos. Ang batang marunong magdasal ay nagiging mabuti at responsable. Gawin natin, bumuo ng sariling panalangin. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang GMRC. Paalam!